Noong November 28, 2016, tumawag si Cameron Rogers sa 911 na umamin sa pagkitil sa buhay ng kanyang mga magulang. Natrace ang tawag sa isang abandonadong itinatayong gusali na matatagpuan sa Montreal. Nang sunduin ng mga opisyal si Cameron sa gilid ng kalsada, ay nakahinga siya ng maluwag. Siya ay mabilis na dinala sa kustodiya kung saan ay nabunyag ang nakakatakot niyang ginawa. Isang linggo bago noong November 20, 2016, si Cameron ay naghihiwa ng melon sa kusina habang ang kanyang ina na si Meryl ay inihahanda ang mga herbs para sa ulam na lulutuin niya na dadalhin sa isang party. Inaasahang dadalo ang pamilya sa isang party sa hapong iyon at inihahanda nila ang kanilang mga dadalhin. Ngunit habang naghihiwa si Cameron ng laman ng melon, ay isang madilim na plano ang pumasok sa kanyang isipan. Paano kung kikitlin niya ang buhay ng kanyang mga magulang? Nagpakasal sina Dave at Meryl noong 1982. Nag-aral ng journalism si Dave Rogers sa Carleton University at nagtatrabaho bilang isang Ottawa Citizen reporter sa loob ng 37 taon bago nagretiro. Si Meryl na lumaki sa isang militar na pamilya ay nagtrabaho sa public service at inampon ng mag-asawa si Cameron noong 1994 nang bagong panganak pa lamang ito. Tuwang-tuwa sila na sa wakas ay naging mga magulang na sila at binuhusan si Cameron ng pagmamahal, pangangalaga at atensyon. Si Dave ay inilarawan bilang isang gentle soul at mabait na tao na laging ipinagmamalaki ang asawang si Meryl, ngunit bihirang magyabang tungkol sa kanyang sariling mga achievement. Si Meryl naman ay inilarawan bilang isang bright light at isang devoted na ina. Habang lumalaki si Cameron, ay nahirapan siya sa pag-aaral at na-diagnose na may Attention Deficit Hyperactivity Disorder o ADHD. Ang ADHD ay isang kondisyong medikal at ang isang taong may ADHD ay may mga diferensya sa development at aktibidad ng kanilang utak na nakakaapekto sa atensyon, kakayahang umupo ng tahimik at self-control. Maaaring makaapekto ang ADHD sa isang bata sa paaralan, sa bahay at sa pakikipagkaibigan. Inilarawan ni Cameron ang kanyang sarili bilang may slight autism. Nang natapos siya ng sekundarya sa Brookfield High School kung saan nag-aral din ang kanyang mga magulang, si Cameron ay nag-enroll sa Algonquin College. Madalas na dinadala ni Dave at Meryl ang kanilang anak sa mga bakasyon sa Europe at mga paglalakbay sa Caribbean. Binigyan din siya ng maraming oportunidad sa buhay at ang buhay ni Cameron ay puno ng iba't ibang aktibidad. Ngunit may mga pamantayan din ang mag-asawa na ibinigay sa anak. Si Cameron ay hindi pinayagang magtrabaho. Ibinibigay nila ang lahat ng kanyang mga gusto at mga pangangailangan at ang tanging nais lamang nila ay mag-focus siya sa kanyang pag-aaral. Si Cameron at ang kanyang mga magulang ay nagtalo noong nakaraang gabi bago ang nakakatakot na pangyayari na kumitil sa buhay ng mag-asawa. Ito ay isa sa marami ng mga pagtatalo sa pagitan nila. Sa kabila na maraming oras na ang nakalipas, ay hindi pa rin makalimutan ni Cameron ang nangyari. Bumabalik-balik pa rin ito sa kanyang isipan at pagod na siya na diktahan, pagod ng kontrolin at pagod na siyang dratuhin na parang bata. Noong umaga ng November 20, 2016, habang naghihiwa si Cameron ng melon sa kusina, ay iniisip niya na kitlin ang buhay ng kanyang mga magulang. Pinag-isipan niya ang kanyang plano sa loob ng mahigit isang oras. Sa bandang huli, nakagawa siya ng isang desisyon. Lumabas siya ng kusina at pumunta sa garahe. Kinuha ang isang wooden na espada na kanyang ginawa at ito ang ginamit niya upang hampasin ang kanyang ina sa likod ng kanyang ulo at sa mukha. Pagkatapos ay sinaksak sa lalamunan at likod. Ang ina ay bumagsak, nasugatan at hindi gumalaw, ngunit humihinga pa ito. Nang marinig ng kanyang ama ang komosyon sa kusina, ay agad na pumunta siya doon. Patakbo siyang pumasok ng kusina nang siya rin ay kanyang salakayin. Sinaksak niya ang kanyang ama sa likod nang napakalakas na tumusok sa kanyang baga. Agad na binawian ng buhay si Dave dahil sa pagkaubos ng dugo, ngunit si Meryl ay nakahiga sa sahig sa kusina sa loob ng ilang oras bago nawalan ng hininga.
Alam ni Cameron na buhay pa ang kanyang ina pero iniwan niya ito sa kusina habang siya ay bumalik sa kanyang silid. Hapon ng araw ding iyon ay tumawag ang kanyang dalawang tiyuhin. Ngunit siya ay nagsinungaling at sinabi na may sakit ang kanyang mga magulang. Kinabukasan, isinilid niya ang kanyang ama sa isang maleta at tinakpan ang kanyang ina ng tarpaulin bago itinapon ang kanilang mga katawan sa dalawang talampakan na siwang sa pagitan ng backyard shed at bakod. Pagkatapos ay nanatili siya sa kanilang bahay sa loob ng 1 linggo. Nilinis niya ang bahay at ang pinangyarihan ng krimen. Naghanap ng pera at makahalagang bagay sa bahay at nagplanong tumakas sa bansa. Noong November 28, 2016, kinuha ni Cameron ang $140 na cash mula sa mga wallet ng kanyang mga magulang. Dinala ang minivan ng pamilya sa istasyon ng tren sa Tremblay Road at sumakay ng tren papuntang Montreal. Pagkatapos ay nagpunta siya sa border ng Canada at US. Ang kanyang planong pagtakas ay nabigo nang hindi siya pinayagan ng border guard na pumasok sa Estados Unidos dahil wala siyang visa. Sumakay siya ng bus pabalik ng Montreal kung saan kalaunan ay tumawag siya sa 911 upang iulat ang nangyari sa kanyang mga magulang. Unang umamin si Cameron sa krimen na ginawa sa sumagot ng tawag na si Mark Levisque na nagpatotoo na ang lalaki sa kabilang linya ay hindi alam kung nasaan siya sa Montreal at gusto niyang malaman ng mga pulis na kinitil niya ang buhay ng kanyang mga magulang. Sa pangalawang pagkakataon ay ipinagtapat ni Cameron ang krimen na kanyang ginawa sa mga opisyal ng Montreal na ipinadala upang imbestigahan ang kanyang matapang na pag-amin sa pagkitil sa buhay ng 2 katao. Ang responding officer ng Montreal ay sinabi sa korte na narinig nilang umiiyak si Cameron habang papalapit sila sa kanya nang siya ay sunduin. Ayon pa sa opisyal, habang umiiyak si Cameron ay sinabi nito na kinitil niya ang buhay ng kanyang mga magulang 2 linggo na ang nakakaraan at ito ay nangyari mismo sa bahay nila sa Ottawa. Sinabi rin niya na ang kanilang mga katawan ay nasa likod ng shed sa likod bahay at ginawa niya umano ito gamit ng isang kutsilyo. Sinabi ng opisyal na tila gumaan ang loob ni Cameron pagkatapos nitong umamin sa kasalanang nagawa. Nang siya ay dinala sa isang police station sa Montreal para sa pagtatanong, si Cameron ay naupo sa isang upuan na kung minsan ay umiiyak at kung minsan naman ay hindi ito mapakali. Ang mga Ottawa Police ay inabisuhan sa pag-amin ni Cameron at ipinadala ang kanilang mga opisyal sa tahanan ng mga Rogers kung saan ay natagpuan ng mga patrol officer ang mga katawan bago kinuha ng mga homicide detective ang kaso. Ayon sa forensic officer, natagpuan nila ang mga katawan ng mag-asawang Dave at Meryl na nakatago sa likod ng isang shed at matigas na ang mga ito. Ang mga forensic officers ay gumugol ng 5 araw sa pag-iikot sa bahay para kumuha ng mga ebidensya. Nakahanap sila ng mga ulo ng mop na may bahid ng dugo at iba pang mga ebidensya na nagpapatunay na sinikap na linisin ang lugar. Nahanap din nila ang mga armas na ginamit sa mga pagpatay. Sa unang paglilitis kay Cameron para sa kasong first-degree murder, ay sinabi niya sa kanyang abogado na pinagsamantalahan siya ng kanyang ama. Isang mistrial ang sumunod at kalaunan ay inamin ni Cameron na nagsinungaling siya tungkol sa sexual na pang-aabuso na una niyang sinabi. Si Cameron Rogers ay umamin ng guilty sa 2 bilang ng second-degree murder sa pagkamatay ng kanyang mga adopted parents na sina Dave Rogers at Meryl Glady Rogers. Siya ay sinintensyahan ng habang buhay na pagkakakulong na walang pagkakataong makapagparol sa loob ng 20 taon. Matapos niyang matanggap ang kanyang sintensya, sinabi ng kanyang tiyuhin na si Graham Glady na ang ginawa ni Cameron ay walang puso at natatakot siya sa araw na siya ay palayain.